Isang petition for indirect contempt ang kinakaharap ngayon ni Senate President Tito Sotto. Isang sitwasyon na tila salamin ng pinagdaanan ng kanyang lolo na si late Senator Vicente Sotto Sr. Bakit nga ba humantong sa pagsasampa ng kaso ang simpleng panayam kay Senator Sotto sa telebisyon? At ano nga ba ang kinalaman ng impeachment case ni VP Sara Duterte rito? Pag-usapan natin. Ano nga ba ang pinagmula ng mga kaganapang ito? Balikan natin ang nangyari nito lamang January 29 of 2026. Ito ang araw kung kailan naglabas ng final and unanimous decision ng Korte Suprema patungkol sa impeachment case ni VP Sara Duterte. In that particular case, the Supreme Court ruled na di umano ay unconstitutional ang impeachment case na inihain laban kay VP Sara. Pero bakit nga ba? If you're new to my channel, I'm Attorney Jane and I talk about life, law, and more. Para po sa mga hindi pamilyar, meron po tayong tinatawag sa ating konstitusyon na 1-year bar rule. Ibig sabihin po ay hindi maaaring masampahan ng higit na isang impeachment complaint sa loob ng isang taon ang isang impeachable officer. Kaya naman, ayon sa Korte Suprema, ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara na ipinasa ng House of Representatives noong February of 2025 ay lumabag sa 1-year bar rule dahil nga may mga nauna ng impeachment complaints na na-file bago iyon. Pero hindi lang yan. Sinita rin ng Korte Suprema ang naging proseso ng House of Representatives. Ayon sa Korte Suprema, kailangang dumaan sa plenary session ang transmittal ng impeachment complaint at kailangang mabigyan ang lahat ng miyembro ng kopya ng mga ebidensya. At dahil di umano ay hindi ito nasunod ng tama, diniklara ng Korte Suprema na ang Senado ay walang jurisdiction o walang karapatang simulan ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At dito nga ay hindi umayon si Senate President Tito Sotto. Para sa kanya, ang impeachment ay isang political process. Kapangyarihan di umano ito ng mga mambabatas na pinili ng taong bayan at hindi ng mga justices ng Korte Suprema. Sa madaling sabi po ay pakiramdam ni Senate President Sotto na di umano ay tinalian ng Korte Suprema ang mga kamay ng Kongreso sa pagpapanagot sa mga matataas na opisyal. Tinawag niya itong judicial legislation o ang paggawa ng bagong batas sa pamamagitan ng Supreme Court ruling. At dito na nga nagsimula ang kanyang mga matitinding banat na naging mitsa ng paghahain ng indirect contempt na kaso laban sa kanya. So ano nga ba ang kwento sa likod ng indirect contempt case na ito? Nito lamang January 30 of 2026 ay naganap ang unang banat. Isang araw matapos na inilabas ng Korte Suprema ang kanilang ruling patungkol sa impeachment case laban kay VP Sara, hindi nagpaawat si Senator Tito Sotto sa mga interview. Sinabi niya na ang naging desisyon di umano ng Korte Suprema ay isang impossible dream para sa mga nagnanais ng accountability. At dagdag pa rito ay inakusahan niya ang Korte Suprema ng judicial legislation. Sabi ni Senator Sotto, binabago raw ng Korte Suprema ang konstitusyon sa pamamagitan ng kanilang ruling. Isang bagay na ayon sa ibang mga commenters and other lawyers ay isang seryosong akusasyon. Dito rin ay kumalat ang di umanong naging linya ni Senator Sotto na kahit daw ang mga first-year law students ay alam ang logic na ito. Nang mga panahong ito ay nagkaroon po ng pagbabanta ng charter change. Sa kanyang mga sumunod na interview, sinabi niya na dahil di umano sa pakikialam ng Korte Suprema sa kapangyarihan ng Kongreso, kailangan na raw ng charter change. Ano nga ba ang isa sa mga layunin nito? Partikular na bawasan o tanggalin ang power of judicial review ng Korte Suprema when it comes to impeachment proceedings. At ano naman ang naganap nito lamang February 13 of 2026? Ito na nga ang araw kung kailan sinampahan ng kasong indirect contempt si Senator Tito Sotto. Formal na nagtungo sa Korte Suprema ang grupo nila Attorney Topacio, Attorney Luna at Attorney Respicio. Inihain nila ang isang verified petition para i-cite for indirect contempt si Senator Tito Sotto. Ngayon ay pag-usapan natin ang pahapyaw, ano nga ba ang tinatawag nating contempt? Ito ay isang parusa para sa sinumang nambabastos o hindi nang bibigay ng tamang respeto sa ating mga korte.
Pero mahalaga pong malaman na ang kinakaharap po ngayon ni Senator Tito Sotto ay tinatawag nating indirect contempt. Ibig sabihin nito, ang nangyari di umunong pambabastos ay hindi naman ginawa sa loob ng courtroom, kundi naganap ito sa labas. Tulad na lamang ng pagpapa-interview sa TV at sa ibang social media platforms na nakakasira daw sa imahe ng ating mga korte. Bakit nga ba ito isang seryosong usapin? Dahil kapag napatunayan ang isang akusado na guilty for indirect contempt, maaari po siyang pagmultahin o mas malala, makulong ng hanggang 6 na buwan. Kaya naman ay hindi ito biro. Ngayon naman ay balikan natin. Ano nga ba ang laman o ano nga ba ang content ng 15-page verified petition of indirect contempt na inihain nila Attorney Topacio, Attorney Luna at Attorney Respicio? Una, ang pagtawag daw ni Senator Tito Sotto sa mga justices na mas mababa pa di umano sa mga law students ay isang uri ng public scorn o isang hayagang paghamak. Pangalawa, ang mga naging pahayag di umano ni Senator Tito Sotto ay naglalayong sirain ang kredibilidad at kalayaan ng Korte Suprema. Pangatlo naman, ayon kay Attorney Topacio, kahit ang mga mambabatas ay hindi above the law at dapat lamang na rumispeto sa separation of powers. Ano naman ang naging reaksyon ni Senator Tito Sotto nang nalaman niya na siya ay sinampahan ng kasong indirect contempt? Nito lamang February 14 o Valentine's Day ay tinawag niyang isang nuisance suit o isang publicity stunt ang isinampang kaso. Ayon sa kanya ay wala daw itong factual or legal basis. Iginiit niya na ang kanyang sinabi ay protektado ng freedom of speech na nakasaad sa ating konstitusyon. At nanindigan din si Senator Sotto na di umano ay handa naman siyang harapin ang kasong isinampa sa kanya at handa siyang sagutin kung sakali namang bibigyan siya ngayon ng pagkakataon ng Korte Suprema na depensahan ang kanyang sarili. Pero binigyang diin din niya that simply expressing disagreement cannot constitute indirect contempt. Ayon sa kanya, sa isang bansang may demokrasya ay hindi immune ang korte sa mga kritisismo, lalo na kung ang usapin ay may kinalaman sa kapangyarihan ng bayan. And this is the plot twist. Hindi natin pwedeng hindi mapag-usapan na nagkaroon na rin pala ng ganitong pangyayari insofar as the grandfather of Senate President Tito Sotto is concerned. Alam nyo ba na ang lolo ni Senator Tito Sotto na si late Senator Vicente Sotto Sr. ay nakasuhan din ng contempt noong unang panahon? Halos magkapareho ang script ng nangyari. So ano nga ba itong kasong kinasangkutan ni late Senator Sotto Sr.? It happened sometime in 1940s noong may isang reporter na I think ipinakulong or dinetain ng Korte Suprema dahil di umano ay ayaw niyang ibulgar ang kanyang source patungkol sa leakage ng bar exams. At bilang author ng Sotto Law or Press Freedom Law, pakiramdam ni late Senator Sotto Sr. na hindi raw tama ang ginawa ng Korte Suprema doon sa reporter na kanilang kinulong or dinetain. Kaya naman, ang ginawa noong unang panahon ni late Senator Sotto Sr. ay sumulat siya sa mga pahayagan. Tinawag niyang incompetent at constant peril to liberty ang Korte Suprema. At hindi lang yan, sinabi din niya na ang mga justices di umano ay narrow-minded at nagbanta siya na magpapasa siya ng batas para i-reorganize o bawasan ang bilang ng mga justices para di umano ay matanggal ang mga hindi karapat-dapat. Kaya naman sa kasong iyon ay naglabas ng desisyon ng Korte Suprema at sinabi nila that the right to criticize is not a license to libel the court. Sa kasong iyon ay hinatulan si late Senator Sotto Sr. ng guilty at siya ay pinagmulta ng 1,000 pesos na sa panahon na iyon ay napakalaking halaga na. Pero ano nga ba ang legal cliffhanger dito? Ano nga ba ang kaibahan ng sitwasyon ni late Senator Sotto Sr. at nitong ating senator ngayon na si Tito Sotto? Si late Senator Sotto Sr. po ay isang abogado, hence an officer of the court. Kaya naman sa kasong iyon ay sinabi ng Korte Suprema na meron siyang special duty na magbigay ng respeto sa korte. On the other hand naman, si Senator Tito Sotto ay hindi isang abogado. Siya ay isang veteranong mambabatas pero he is a layman when it comes to the court. At dahil dyan, tanong ng karamihan, dapat bang mas maging maluwag ang korte sa kanya? O dahil ba siya ay isang senador, mas mabigat ba dapat ang kanyang responsibilidad na huwag basta-bastang magbitiw ng mga salitang ikakasira ng ating korte?
Kaya naman tanong ng karamihan, may epekto kaya ang history o ang naging kaganapan sa panahon ni late Senator Soto Sr. sa kaso ngayon ng indirect contempt ni Senate President Tito Soto? Now, let's talk about one of the most important questions. Ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa atin ng mga ordinaryong Pilipino? Sa ilalim ng ating mga panuntunan, ang indirect contempt ay hindi lang basta tungkol sa pagiging bastos o sa hindi pagbibigay ng respeto. Ito ay tungkol sa mga gawain na nakakasira sa tiwala natin sa sistema ng hustisya. Isipin nyo ang hustisya na parang isang bahay. Kapag sinira mo ang pundasyon, guguho ang buong istruktura. Sa ngayon po, ang kasong indirect contempt ay pending o nakabinbin sa Korte Suprema. Ang susunod na hakbang ay kung maglalabas ba ang Korte Suprema ng show cause order, isang order para kay Senator Soto na mag-comment para mabigyan ang kanyang sarili na pagkakataon na magpaliwanag at formal na magbigay ng kanyang panig. So a lot of people are asking, is history repeating itself or is history being made? Yan ang tanong na maaari nating masaksihan ang kasagutan habang unti-unting nabubuo ang mga pangyayari. Sa huli, ang mga kaganapang ito ay hindi lang patungkol sa mga mambabatas o sa mga Supreme Court justices. Paalala ito na sa ating bansa kung saan pinapairal ang demokrasya, ang kapangyarihan ay laging may hangganan at dapat may balanse. Kaya naman ay tatanungin ko kayo, saan ba dapat nagtatapos ang laya nating magsalita? At saan dapat nagsisimula ang pagrespeto sa ating mga institusyon? Let me know your thoughts. So I guess that's it for now. Till next time! Legal chit chat on the open road. Shane's got the answers to every code.